beloved Boss Mike Cervera. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa itong magpatawag ng special session para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung sakaling hilingin ng Senado. Nako, ayan na. Hingin nyo na. Yung mga senador dyan, oh, hingin nyo na. Oh, di ba, mga kababayan? Hingin nyo na para matapos na. Mr. President, kung hingin mo, sana wag nang patagalin, ano? Stephanie Ramos, thank you naman. Oh, God save the Philippines. Oh, impeach Sara, sabing ganun. Oh, eto na. Oh, bakit? Bakit kailangan, ano? Higilingin na lang ni Pangulong Bongbong yan at unahin at bigyan ng pansin pagtuunan ng oras. Oo, nang sa ganun, matapos na ito. Nang hindi nakahang, ano, ganun din naman, pinapasarap pa kasi. Ewan ko ba? Parang killing me softly. Diba, mga kababayan? Ito naman, mga senador, alam ko naman sisibakin nyo si Sara. Pinasasarap nyo pa. Kayo nasasarapan. Pero sila, dahan-dahan yung sinasaktan. Sa totoo lang, mga kababayan, di ba? Itong mga tayo, abay, masyado na tayong nasasarapan sa nangyayari. Pero yung mga Duterte, yung kampo nila, abay, dahan-dahan yung sinasaktan eh. Kulang na lang eh. Balatan nyo eh. Kaya lang, ito na mga kababayan, ng Pangulo na mismo ang nagpahayag, pwede naman daw siyang, magpatawag ng special session. Saan? Sa Senado. Ito na. Kaugnay po niyan, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa itong magpatawag ng special session para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oh, patawag mo na, Mr. President. Oo, lubos-lubusin mo na. Huwag ka nang magbibigay ng partida. baka mamaya, yung kabibigay mo ng partida, ha? Maasilat ka pa. Oh, tuloy. Kung sakaling hilingin ng Senado, No? ay naman kay dating O yun naman pala, yung mga senador, hilingin nyo na. Hilingin nyo na kay Pangulong Bongbong para magkaroon ng special session. Nang sa ganun, maumpisan na yan. Yang hatol para kay Sara Duterte. AKA Mary Grace Piatos. Oh. Senate President Franklin Drilon kung gagawin ito ng Pangulo, hindi ito maaaring questionin ng kahit sino. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Oh, ayan ha. Hindi nyo po pwedeng questionin kahit sino pa kayo. Sabi na mismo ni Drilon na dating Senate President, nung panahon ni Noynoy, mga kababayan. So anong gagawin natin? Irespeto natin kung ano ang magiging desisyon nila. Ang sa ganon, pagkatapos naman na sana, ma-impeach si Sara, pwede bang yumuko na lang kayo para sa ikatatahimik ng bansa? Ibig sabihin nun, talo na kayo. Wala na. Baka naman mamaya, tuloy-tuloy pa rin, ha? Ibig sabihin niya, mga kababayan, wala na pag na-impeach si Sara. O, tanong ko sa inyo, sino pa? Di ba? Pupwede nga ba ang special session para masimulan na talaga ng Senado ang proseso sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Kahapon kasi sinabi ni Senate President Francis Escudero, kinakailangan ng sesyon para makonvene ang impeachment court. Matatandaang nag-adjourn na noong Miyerkules ang Senado at hindi natalakay ito sa plenaryo. Para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Koreko, yun naman pala eh. Di ba? Pwede na. Di ba? Pwede na. Patawag na kayo, mag-request na kayo. Nang matapos na yan, Para manumpa ang impeachment ng judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dati at Yumaong Chief Justice Corona. Yun naman pala eh. Kung nangyari kay Corona, pwede rin kay Sara. Di po ba, mga kababayan?
Wala na. Ito na mga, ay baka biglang bulaga, special session na. Tapos nandyan na yung mga pinatahi daw na na toga. Toga. Toga mga kababayan, Nino ni Bato. Oh, di ba? Ito na. Dapat ito'y masimulan, makonbin, at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay ito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado. Pero sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, pwedeng remedyo ay magpatawag ang Pangulo sa Kongreso ng special session. Yun naman pala eh! Okay na yan! Di ba? Sabi, wag daw kayong magmamadali. Papapasaan pa. Doon din ang punta. Para magampanan ng Senado ang constitutional duty para sa impeachment. Ang pagpapatawag Yun daw naman sa pala eh! Pwede naman pala eh! Kongreso para mag-special session para matalakay ang impeachment ay sole prerogative ng Presidente na hindi raw maaaring questionin. Sole prerogative ng Presidente mga kababayan! Pribileyo niya yun na hindi po pwedeng questionin ng kahit sino pa. Maging si Duterte pa. Sama nyo ng China. Hindi nila pwedeng questionin mga kababayan. Prerogative ng Pangulo yon. Pribileyo ng Pangulo yon. Paano na? Kaya mga kababayan, alam nyo? Nako! Yung mga nararamdaman ng mga Duterte, napakasakit na. Alam niyo yung, araw-araw kinakabahan ka? Alam niyo yung pakiramdam na ganon? Yung araw-araw kinakabahan ka. Baka bigla, saltikin si Pangulong Bongbong. Hop, mga senador, hindi kayo rito sa Malacanang. Mag-meeting tayo. Tapos kinabukasan, meron ng special session para kay Sara. Siyempre, mga kababayan, sa una, mag-iinarte pa si Sara. Di ba? Minsan, hindi dadalo. Ganun naman lagi, no? Hindi naman sa bagay, hindi naman kailangan niyang pumunta para hindi na ma-intimidate yung mga senador. Baka mamaya, titigan ng masama, Pag tinitigan ng masama, sige, subukan mo lang. Subukan mo na hindi pumabor sa akin ang desisyon mong senador ka. Wala, puro na lang banta, lagi nilang sinasabi, pag nakabalik kami sa pwesto, pag nakabalik kami sa pwesto, ganun na lang, yun kung makakabalik pa kayo. Di ba? Kung yun, makakabalik pa kayo. Pero tanong ni Escudero kay Drilon, ano ang problema kaya kailangan ng remedyo? Naihain daw ang impeachment sa Senado ilang oras bago sila nag-adjourn. Kulang daw ang oras para ito ay makonsidera. Sa papatuloy daw ng sesyon sa Hunyo ay aaktuhan nila ito. Susundin ang legal na proseso at hindi rin daw nila ito mamadaliin o iaantala. Ang Pangulong Marcos Jr. tinanong na rin kahapon tungkol sa special session. If the senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide dito. We if the Senate President calls me up on the telephone, the senators, kinausap ko yung mga senator kung pwede ba mag-special session. Sure, gagawin ko. Yun naman pala Nasa kamay nyo ng mga senador kung magre-request kayo kay Pangulong Bongbong. Tandaan ninyo, ang mangyayaring ito ay malaking epekto sa inyong boto. Maniwala kayo, malaking epekto yan. Yang gagawin nyo na yan, malaking epekto yan. Kaya kung ako sa inyo, habang nandyan pa kayo sa pwesto ninyo, gawin nyo na to. Gawin nyo na. Yun naman pala Pero kung wala silang request na ganun, ibig sabihin may iba pa silang ginagawa. They're not yet ready. Hindi pa. Kapag ka daw ganon, na hindi pa nila ginagawa ang pagtawag kay Pangulo para mag-request ng special session, abay baka busy sila. Busy saan? Busy sa pakikiramdam? Kung meron pang taga-suporta si Sara? Malabo na wala kang nagrarally. Meron ako nakita, 3 lang. So ano yun?
Yun yung inyong papanigan, yung tatlo. Wala silang tao. Wala na, ubus na mga kababayan. Pinagkanulo na nga sila ng 41 na kongresista ng Mindanao. Pumirma 41 na kongresista galing sa Mindanao. Mga kinatawan na yan. Tandaan nyo mga kababayan, ulitin ko lang. Ang mga kongresista, yan po ay ang inyong mga kinatawan sa bawat distrito ng inyong lugar. Yan po ang binoto nyo't hinalal na ano, na magiging inyong representante. Oh, saan? Sa Kongreso, sa gobyerno. Tapos ano, sasabihin nila mga kababayan, amin ang Mindanao. Wala nang bilang. Paano pang nakanilawan ng Mindanao? Wala nang bilang sila sa Mindanao. Yun na nga ho yung ebidensya eh. Diba? 41 pumirma. Mga taga Mindanao. Oh, di ba yan yung baluarte nyo, Mindanao kanyo? Kahit naman yun sa mga Visayas, mga kababayan eh. Pumirma rin lahat eh. Huwag na tayo sa Visayas, sa Mindanao na lang. Oh, anong ginawa ng 41 na kongresista ninyo? Nagsipirmahan. Wala na. Wala na ho kayong tao. It's up to them how they decide to have their trial. When they have their trial, what are the rules for the trial, how they will conduct it. Sakaling mapatunayan ng impeachment court na guilty Ayan na, mga kababayan. Sabi ni King Maro, 41, over 60. Yun. Di merong 19 na hindi pumirma. Ito na. Sakali na mapatunayan na guilty, etong si Sara Duterte, mga kababayan, ano mangyayari? Pakinggan, makinig. How they will conduct it. Sakaling mapatunayan ng impeachment court na guilty si Vice President Sara Duterte, sabi ni Escudero, ang parusa tanggal sa pwesto at absolute perpetual disqualification para Nako, perpetual mga kababayan, walang hanggan, walang hanggan. Oo, walang hanggan mga kababayan habang nabubuhay si Sara. Habang nabubuhay si Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo kahit barangay tanod pa. Kita niyo mga kababayan, yung parusa, malupit yan. Kaya nga eto, hindi ko pa napapanaganipan. Baka etong si Sara, biglang mag-resign. Oo. Yun na lang, mga kababayan. Yun na lang ang mangyayari. Ano? Mas masakit pa talaga sa break-up yan. Ikaw, hindi na makakatakbo samantalang nangangarap kang maging pangulo. Our beloved Boss Mike Cervera.